Kaya po mga amigo, ang tanong ng lahat, ano na nangyari sa passport ng mga bata? And marami na nagsabi na bakit hanggang ngayon nagkatrabaho pa rin ako dito. Ang sabi ko ay ihahatid ko lang si Tia Mame. And then pagkakuha ng passport ng mga bata, ibabalik na ako sa Pilipinas. Bueno, yo quiero pronto, porque yo quiero viajar. Si Kuya Roel, ang inyong pong kaibigan dito sa Ecuador. Maganda nga po. Na-appreciate yung papaano sila nagdadasal habang kumakain. At ako ang inyong amigo dito sa Equatorial Guinea, Puerto Bata. Magandang tanghali po sa inyo mga amigo. Kumusta po kayo? Nandito po si Kuya Raul at nandito si Tia Mame. Buenas tardes, hermana. ¿Qué tal? Dead ma. Ayaw mamansin. Kinukwento niya kasi. Buenas tardes. Maganda nga po. Donde de guapa? Kinukwento niya kasi merong bisita si Tia Mame para bumati. Gigreet siya kasi pinuntahan niya na isang araw, kasal. Pinakita niya, ganito. May kasal kasi na pinuntahan si Tia Mame, ayan o. Nice yung buhok, tapos pumunta dito, kinakamusta si Tia Mame. So ayan mga amigo, papakita ko po sa inyo yung mga yung mga kasal-kasal dito. Ayan. May mga celebration po ng kasal nila ganito. Ayan, may mga nagsasayawan. So parang ito ang traditional na nila. Traditional na kasalan dito sa probinsya. So parang sa di ba? Parang sa Pilipinas, kaso dito sobrang simple. Yung mga tribu-tribu yata sa atin sa Pilipinas ganito rin no. May kasayawan, o meron pa San Miguel. San Miguel Beer. San Miguel Beer. Tapos ito po yung ayos ng nila ng kasal. Ganito po mga amigo. Diba? Ano yan? Engrande na po yan mga amigo. Ganyan yung mga engranding kasalan dito. Ganito po mga amigo ang kasalan sa Equatorial Guinea. Diba? Ang laki ng isda, Gagawin pepe soup siguro, so ayan. Marami ding mga handa, Parang Pilipinas din talaga, Ano ginagawa ng Tia Mame rito? Gumawa ng video. Nga pala mga amigo, marami pong nagtatanong sa akin about po sa passport ng mga bata, kung naayos na raw po ba. So maraming nagme-message sa akin at maraming nagko-comment, and then kahit sa live natin tinatanong kung ano na po ang nangyari sa passport ng mga bata. So ang dami pong pinagdaanan ng passport na yan bago po maipasa doon po sa kuha na ng passport. Nandyan yung nagkaroon ng problema si Tia Mame doon sa tatay nila Sophie, ayaw pumayag, hanggang sa kumuha po sila ng papel na katibayan na si Tia Mame hindi kasal doon sa may asawa ni Dio Gracia. Maraming pinagdaanan bago po maipasa yung mga dokumento doon po sa kuha ng passport. Kaya po ilang linggo rin po yung nakakaraan na tinatanong ko Tia Mame kung ano nangyari. Ang sabi ni Tia Mame sa akin ay ini-encode daw yung mga pangalan ng mga bata. Ang sabi sa akin, the last time ni Tia Mame, ganyan kakapal yung i-encode na papel o mga nakapila.
Kaya po mga amigo, ang tanong na lahat, ano na nangyari sa passport ng mga bata? Ano na ang update? At bakit hanggang ngayon nandito pa ako sa Equatorial Guinea? Di ba ang sabi ko ay kapag nakakuha ng passport yung mga bata, uwi na ako ng Pilipinas. And then marami nagsabi na bakit hanggang ngayon nagkatrabaho pa rin ako dito. Ang sabi ko ay ihahatid ko lang si Chamame. And then pagkakuha ng passport ng mga bata, ibabalik na ako sa Pilipinas. At Chamame, nosotros esperar de pasaporte mucho tiempo, ¿no? Antes tú tienes problema con adiografía, pero esto terminado, sí. ¿No? Tú tienes problema de documento, pero eso terminado. Y después todo documento mandado ahí de sanadores, ¿no? ¿Por qué hasta ahora no coger esto pasaporte? Ayer yo ahí, pero esperar. Bata Malabo no igual. Aquí cuando documento todo depositar, después documento vete, tú espera. Porque no, mi pasaporte mucho tardar, pero de estos niños no así. Por eso todo el documento yo mandar para Malabo, para hacer, mandar. Ahora yo preguntar, dice espera. Yo espera, pero no va a tardar mucho. Desde que yo vine ya llevo 1 mes, 2 meses ya. Desde que he venido hace 2 meses, mucho tiempo, pero ellos dicen esperar. Yo espero. Hasta ahora no ha salido, pero yo espero. Porque no pronto, también pronto. Pero yo quiero pronto, porque yo quiero viajar. Yo quiero pronto. So yun po mga amigo ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay wala pang passport sila Chamame. Ang sabi ni Chamame ay mag-antay and then magbayad. At kung magbabayad ng siguro na sobra, mas mapapabilis po yung pagkuha ng passport. Sa kagaya nga po ni Chamay, 1 taon po bago makakuha ng passport hanggang ngayon wala pa din. Kinuusap ko na si Jerry actually. Sabi ko, Jerry, baka naman po pwedeng tulungan mo kami. Ang sabi ni Jerry ay si Chamay ang inaantay niya kung ano ang sasabihin dito. Ang mangyayari po pala kasi kailangan may pirma. May pirma po doon sa may Malabo City. So hanggang walang pirma, hindi magiging legal yung passport. Ganun po yung kalakaran dito. Hindi kagaya sa Pilipinas, di ba? Pag in-schedule ka sa internet, nag-schedule ka tapos saglit lang makakakuha ka na. Dito ibang-iba talaga. Yung sa Chamame nga, di ba? Nung nakakuha siya, grabe ang tuwan-tuwa siya. Tapos si Jerry pang nag-ayos. Tingnan po natin kung ano po ang mangyayari mga amigo. Pero ang sabi ko kay Chamame, Chamame, magbayad na lang kami. Kung kailangan magbayad, kung magkano ang kailangan, edi bayaran na kasi para mapabilis. Siyempre ayoko na magsabi ng against di ba? Alam niyo na 'yon, against doon po. Pero ang maganda po kasing gawin kung ano po ang kailangan, ibigay na lang para po mapabilis. Ganoon naman po, ganoon talaga. Kaya sabi ko kay Chamame, asikasuhin. Pupunta uli si Chamame doon para ayusin nga. At sana makakuha na agad. Dahil ang alam ko po si Jerry nga po ang mag-aasikaso sa may Malabo. Actually paulit-ulit kong mini-message si Jerry. Sabi ko tulungan naman kami. Paulit-ulit kong mini-message si Jerry. Sabi ko tulungan kami kasi nga hindi namin alam ang gagawin dito. The last time si Jerry ang nakatulong sa amin. So, siguro, mamaya siguro i-message ko ulit si Jerry kung paano ang gagawin. Napakatagal na. So, bumalik kami dito July yata. So, matagal na kami July, 2 buwan, July, August. August 5. July, August. Magta-3 buwan na po kami dito. Hanggang ngayon hindi pa naaayos. So tingnan po natin kung ano ang mangyayari. Pero sana sabi ko matulungan kami ni Jerry uli sa huling pagkakataon. Kasi ako'y naiinip na rin ako na gusto ko na rin matapos yung passport ng mga bata. Para sakali man po makabalik na kami sa Pilipinas, makauwi na po sa Pilipinas. Yun po mga amigo. Yun lang talaga inaantay namin. And then syempre itong yung pakupuhan ni Chamame. Kung sakali man na makakuha ng passport, andito naman si Jerry para ipagpatuloy ito. Pero sana, bago kami umuwi ng Pilipinas, matapos po itong pinapaupahan ni Chamame. Yung pinapaayos ni Chamame na to. Yun po, yung parang secure na may uupa na, kumpleto na.
Pero kasi ang usapan ng Chamame, kung makakauwi kami ng Pilipinas at hindi pa natatapos to, bahala na si Elvis ang mag-ayos ng bahay. So, may mga kasama ko naman dito ay nagpapadala po ng pera sa Pilipinas. So, pwede rin po ikatiwala doon. Yun po. Ano, Belgian, di ba maraming nagtatanong about sa passport ng mga bata. Eh hanggang ngayon, wala pa din. Eh sabi ni Chamame, tsaka magbayad na lang daw. Magbayad ng extra. Di ba yung unang ginawa mo kay Chamame, nagbayad kayo? Oo, nagbayad kami ng extra. Para madalis makuha yung Kaso, passport. yung pinagbayaran namin extra, Wala ngayon. wala naman din. Anong wala? Hindi rin natupad. Dahil wala, kinuha lang yung pera. Sa Malabo? Diyan, dito sa bata. Hindi, yung sa Malabo. Sa Malabo, okay. Yung tag lang sa Malabo. Eh, hindi nga pwede. Kailangan dapat ayusin muna dito sa bata. Ngayon, ayos na yung sa bata. Sa bata, sabi mag-wait daw. Ngayon, hinihingan si Chamame ng pera. Na naman? O, hinihingan si Chamame ng pera para daw mapabilis. Pero hindi kasi sure kung, hindi sure yung ibibigay ng Chamame ng pera, pang-aayos lang. Kasi dati parang fixer yung kinuha ng Chamame. Ngayon, dun daw sa magbabayad. Saan? Sa may mismong kuhanan ng passport. Sa sentro. Sa Sinadoke. Oo. Ang sabi ko kay Chamame, kung gusto niya, magbayad nga ulit. Oo. Yun nga. Yun lang ang pinakamaganda gawin. Kaso pagka sasabihin naman, baka maloko na naman, di ba? Magkano magbayad? Wala naman sinabi, pero kailangan daw magbayad. Pero sigurado, kasi last time malaki yung siningi. Ilan? Dati hindi ko na matandaan kung ilan yung hiningi. Pero marami. Malaki yung binigay ni Chamame para lang maayos. Tapos yung parang fixer na yun, wala nga nangyari. Tapos ginawa sa Malabo, nag-ayos. Kailangan pala kasi Belgium, may pirma. May pirma doon sa Malabo para makakuha. May pirma-pirma pa. Para doon maging legal yung passport. Ngayon, paano yun? Ang sabi ko nga kay Chamame, kung gusto nga niya, magbayad na nga lang sa Malabo. Magbabayad dito, tsaka sa Malabo. Dalawang beses. Yun ang pinag-gawin. Magkano? Hindi ko alam. Pero siguro... Ilang passport? 3? 3 passport yun. Oo. Kung pwedeng maayos. Ano na? Yung taga sa amin yung si Mauricio. Kasi yung kuha niyan, katrabaho dyan sa Kung passport? Sa mga identification sa residensya, sila man lang, isang kuha man lang yung department, paggawa ng residensya, paggawa ng passport. May kakilala yung kasama mo? Di ba nagbayad ako nung 100,000 nung binayad ko, yung nawala yung residensya ko. Nawala yung residensya mo. Pero after 2 days, nandiyan lang kagad, kinuha lang yung kuha. Yung photocopy. Kaso di nakuha kasi wala ditong yung paggawa ng kuha, yung ID. ITM. Nasa ngayon Malabo. Malabong mayroon doon. Kaya sa Malabo lang pwede. Sige, pagtanong mo. Itanong mo na lang kay Mauricio. Kay Mauricio ba? Sige, tanong mo. Tanong ko bukas kung magkano. Kasi nagtrabaho siya dyan sa Ano yung kakilala niya? Kilala niya. Sige. Tanong ko. Yung sa Belgium, di ba nawala yung residensya mo? Nung wala yung residensya mo, 100,000 yung binayad mo? Pero dalawang araw nandiyan na kagad. Isang araw, dalawang araw. Pero kasi tapos na yung residensya mo. Tapos na. Tapos na yung national ID, yung ID mo, no? Yung residensya ni Belgium wala po sa kotse. Nawala sa kotse yung residensya niya o yung national ID ni Belgium. Tapos, humingi siya ng tulong, nagbayad siya ng 100,000 o 10,000 pesos. Tapos, after 2 days, nakuha na agad. So, possible na matulungan tayo niyan, ano? Pero kung in-apply na ba? Na-apply na, kompleto na lahat yun. Yun, kailangan yung 3 pangalan nung kasi kinakailangan niya ng pangalan. Kasi i-search sa computer doon dyan sa Sundoke kung anong kumusta ng quality. Kung ano nang... Ano bang kailangan sa Sundoke? Ano gawin dito? Dito nga daw, parang i-encode dito. Yung encode lang? I-encode dito para katunayan na dito nakatira, lahat na. Okay. Ganun. Paano malaman na encode na? Pagka na-encode na Belgium, pwede nang kunin yun diretso sa may Malabo kung gusto mo magpagawa sa Malabo. Pwede man dito pagawa? Pwede dito pero napakatagal kasi kailangan doon ng pirma. So dapat gagawin ni Chamame sa Malabo na. So pakitanong mo na lang kung magkano at saka... Okay. Ang sabihin ko kung tatarin ko itong 3 pangalan nag-apply ng passport, paki-check sa computer kung na-encode na. Kung na-encode na. Kung hindi pa encode, tulungan mo ako para ma-encode agad to. Tapos inform ako na encode na para masabihan ko sa Malabo. Tama? Doon gagawin yung passport. Yun na pala. Tama yung kakilala ni Belgium. Isin mo sa akin yung mga pangalan kasi kailangan tingin ngayon Sige, sasabihin ko sa iyo. So ayun po mga amigo, yun lang po ang video natin for today. Maraming salamat po sa panood ng video na to. Kita-kita ulit tayo bukas. So hanggang doon lang po mga amigo yung update sa passport. Pero ando si Belgium yung kakilala niya para tulungan po tayo na po para
tingnan po natin kung ano po ang pwedeng gawin ng kaibigan ni Beldun. Salamat po mga amigo at bukas po ulit. Diyos sa manyan. Ciao! Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.